everyone. Today we're going to discuss another topic. Today we're going to discuss arts proposal. Last week we discussed all about La Indolencia de los Filipinos and Alawin Food Filipinos. And ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga arts ni Rizal, kung ano yung mga ginawa ni Rizal during his time. No? Before that, let's talk about kung sino nga ba si Rizal, no? Short introduction lang to. Rizal. Who is Rizal, no? Rizal was a Filipino nationalist, writer, and polymath active at the end of that Spanish colonial period of the Philippines, no? Sinabi dito, Philippine nationalist. Makabansa si Rizal, makabayan siya. And also, he is a writer and polymath, no? Pag sinabi natin polymath, si Rizal ay magaling sa iba't ibang larangan, no? Katulad ng pagsulat, paggawa ng nobela, magaling siya sa science or science. Ayun yung tatawag nating polymath, no? Magaling sa iba't ibang larangan. Ganun si Rizal. And also, Rizal, full name is Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realenda. Please take note of full name of Jose Rizal. Pwedeng lumabas ko sa ating tweet. And also, Rizal utilized his knowledge of the arts and its power of evoking what words cannot describe. Ginamit ko Rizal, ginamit siya ng kaalaman, knowledge of the arts. Dito, na through his art na naipapasa niya o naisasaling sa ating mga Pilipino kung ano ba yung gusto niyang ipahiwatig sa bawat likha niya, sa bawat ginagawa niyang likha o art. Katulad ng nobela niyang Malimitang na isaling niya sa atin kung ano nga ba yung meaning o ano ba yung gustong ipahiwatig sa ating Rizal through his novel about Malimitang na. Later on, let's discuss kung ano nga ba yung purpose ng paggawa niya ng Malimitang. And also, Rizal was a fan of the visual arts. Visual arts, katulad ng mga sculpture, painting, canvas painting, and sketches, drawing. Ayun yung mga visual arts na fan si Rizal, yung gusto niyang nakikita. And also, Rizal had talent at a very young age. Kung naalala niya, yung topic last week about Alawin Food Filipina. Naturo sa inyo ko ni Ma'am Sihano. Si Rizal is nanalo or nagawakan ng parangal dahil sa sinulat ng poem about Alawin Food Filipina. Nanalo siya doon ng prize na silver pen. Yan, upgrade siya painting na nalo kagad siya ng best poem. No? And yung mga judges niya that time is mga priors or prior ito mismo. And also, Rizal, sinabi nga dito, if Rizal was to be given another chance in life, he would have chosen to be an artist. No? Kung pagbibigyan si Rizal na mabuhay, ipapose niya, mas pipiliin niyang maging artist sa second life niya. No? Parang hindi na siya mag-focus sa academic. Gusto niyang sa art. Ayun yan. And also, one of the most famous would be his artistic cover of his novel na Limitang. Last week na, last discussion, Ma'am Sihano discuss about Limitang. And nakita niyo naman yung pagiging artistic ni Rizal, yung about sa cover page niya na maraming symbol and maraming meaning. Hindi lang basta cover page yung ginawa ni Rizal, ginawa siya ng iba't ibang symbol about sa cover page na yun na naglalarawan sa mga Pilipino, kung ano ba yung dinadanas nila, ano ba yung mga pinagdadaanan ng bawat Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Later, didiscuss natin bakit
kung bakit at ano ang purpose ng pagsulat ni Rizal ng nobelang Noli Me Tangere. And today we're going to discuss about some of his artworks of Rizal. So the first one art is Mother's Revenge. So as you can see, kung makikita niyo dito sa ating PowerPoint. So dito sa picture na to, makikita nyo is yung mother dog na nakapatong sa crocodile. And yung kagat-kagat ng crocodile is yung puppy or anak ng aso mismo. So sinabi dito, Mother's Revenge. The sculpture in Terracotta or clay Mother's Revenge is an allegorical representation of what was happening in the Philippines during that period. So sobrang lalim ng meaning ng Mother's Revenge. The sculpture na ginawa ni Rizal, no? So, ang representation na ito, yung nakapatong na mother dog sa likod ng buhaya, sinisimbolize niya yung motherland natin, yung Pilipinas, no? And yung buhaya naman, ang nare-represent niya is yung oppressor or yung enemy natin. Sino nga ba yung kalaban natin during that time? Hindi mga Espanyol. Ayun yung oppressor natin. And also yung kagat-kagat ng buhaya is yung puppy na represent na yung mga Pilipino na nagdudusa, nakakahanas ng discrimination sa kamay ng Spanish government, no? So, ayun yung nakarepresent na sobrang lalim, hindi lang basta art yung ginawa ni Rizal. Meron din meaning yung bawat gawa niya. And also, we have triumph of science over that. So, dito mapapansin natin sa art is merong woman na nakapatong sa skull ng tao, no? So, nakapatong siya sa skull. So, sinabi dito, triumph of science over that is also known as science or science, no? It's a clay sculpture made by Rizal as a gift to his friend, Ferdinand Blumentritt. So, sa panahon na to, siguro I think, si Rizal ay nasa Europe na that time nag-aaral siya, nagpa-practice siya ng medicine, no? So, si Rizal nga pala ay ophthalmologist, so, about sa mata yung kanyang kinuha, no? Dahil gusto niyang mapagaling yung kanyang ina na si Theodora Rizal. So, dito, sinabi dito, triumph of science over that. So, ano nga ba meaning na itong science over that? So, ang gusto lang ipahiwatig ni Rizal na gamitin natin yung knowledge natin para saan? Para mas mapagyabong pa natin, mas marami pa tayong makuha kaalaman sa iba't iba. Kasi sinabi dito, as you can see na yung babae is parang siya yung sisimbolo ng science, no? So, gumagawa siya ng paraan para ma-delay yung death. And also, yung death dito is nasa ilalim lang ng paa ng babae, no? Sumisimbolo ng science, no? Ang sabi lang, gusto lang ipangibatag dito na Rizal na gamitin natin yung kaalaman natin para saan, para makalakap ka, maka-gain pa ng knowledge para hindi tayo mamatay ng maaga. Gamitin natin bago tayo kuhain ng Panginoon or kuhain tayo ng kamatayan. Ayun yung gusto niyang ipaiwatig sa science over that. Gamitin lang natin kaalaman natin para ma-delay yung kamatayan natin. And yun naman, dito pag-usapan naman natin yung triumph of death over life. So dito mapapansin niyo sa artwork na to, no? So dito nakayakap yung skeletal symbol. So ang simbolo na itong nakayakap na skeletal is death. And dito naman yung babae is niyakap siya ng death. So sinabi dito yung simbolo ng lifeless maiden symbolizing enlightenment. So kanina napag-usapan natin yung science over death. Ito naman, death over life na. So, after nang mabuhay, syempre hindi naman ganun
katagal yung buhay ng isang tao. Ginawa ito ng Rizal para masabi niya na o maipakating sa atin na dadating din tayo sa sitwasyon na ganito na mamamatay tayo and kailangan natin gumawa ng paraan sa mas makapagbigay tayo ng iba pang knowledge sa natin, sa magiging future generation natin. No? So, kanina napag-usapan natin yung science over death. Doon sabi na kailangan gamitin natin yung knowledge natin. And dito naman sa death over life, so, ini-embrace natin yung parang kamatayan, no? Dahil meron ka nang nagawa, madami ka nang nagawa sa bayan mo, dito na din patungo. So, ayun yung sinusimbolo na itong art na to. And ito naman, so kanina napag-usapan natin na yung cover page ng Rizal about sa Noli Me Tangere. So, as you can see, makikita natin dito, sobrang dami ng symbol. So, meron dito yung parang hugis or shape ng tao, yung mukha ng tao, nakablangko lang. And dito maraming bamboo shoot, may kadena, may mga paa, may mga flowers, and kung ano-ano pa. So, last topic no, nung nag-discuss naman ng kami ng Noli Me Tangere. So, diniscuss nyo lahat ng simbolo, kung ano ba yung simbolo ng bawat symbol na to. So, Noli Me Tangere is a novel by Filipino writer and activist Jose Rizal, published during the Spanish colonial period of the Philippines. It explores perceiving inequalities in law and practice in terms of the treatment by the ruling government and the Spanish Catholic friars of the resident people in the late 19th century. So, Noli Me Tangere, ano nga ba yung purpose ni Rizal? Bakit niya sinulat yung Noli Me Tangere? Ano ba yung purpose na ito? Ang purpose lang kung bakit sinulat ni Rizal yung novel na to, gusto niya maging work, no? Gusto niya magising yung mga Pilipino, tayo gusto niya tayong magising. Bakit? Hindi na dapat natin tolerate that time yung gawain ng mga prilo or Spanish government and Spanish colonial. So, hindi na dapat natin tolerate yung ganun. Kailangan na natin lumaban. Kailangan natin tumayo sa ating sariling paa. Bakit? Kasi once na nagpatuloy yung pag-tolerate natin and naging sunod-sunod tayo habang buhay sa kanila, eh wala nang mangyayari sa atin. Hindi na tayo magiging progressive. Hindi na tayo magiging innovative, no? Parang tolerate lang natin dahil iisipan lang natin na matatapos din sa mga problema natin. So, sinulat niya itong nobela na ito para may gawin yung mga Pilipino during his time. Kailangan natin lumaban. Kailangan natin pigilan yung discrimination na ginagawa sa atin ng mga Riley o mga Spaniard, no? Mga Spanyol. Ngayon yung gustong iparating ng Noli Me Tangere na ginawa ni Rizal. And now, pag-usapan naman natin yung sketch of himself by Rizal. So, Rizal, itong mapapansin nyo, no? Shirtless si Rizal dito. So, ito yung parang nagpa-practice pa lang siya sa art school. Yan. So, dito dinepict niya yung self-portrait niya, no? So, gumuhit siya gamit lang yung mirror na nakatapat sa kanya or salamin na nakatapat sa kanya is dinukawin niya yung sarili niya. So, imagine kung gaano kahirap yung gumuhit o iguhit mo yung sarili mo para ganito ang ganda yung kalalabasan. So, imagine, gumuguhit ka and iba-iba yung posing mo and iba-iba yung tindig ng katawan mo. May iba
sa naunang na-drawing mo. So, kasi Rizal sinabi dito, drew his reflection. So, gamit lang yung salamin na nakatapat sa kanya, no? So, ginawa niya to in training class. So, ginuhit niya to idealize self-portrait. Pero, itong self-portrait na nasa picture na to is photographic reproduction lamang. Hindi na siya original copy. Kasi yung original copy ng self-portrait ni Rizal is nawala o nasira na ng Battle of Manila in 1945. So, hindi na na-recover. So, ito ay reproduction na lamang na ngayong mga century na to, no? So, ito yung sketch of himself. Idealized self-portrait ni Rizal sa kanyang sarili. And now, pag-usapan naman natin, the Pipan Church Curtain. So, ano nga ba itong ginawa ni Rizal, no? So, mapapansin nyo, sobrang black and white na nakuha natin painting na ginawa ni Rizal. So, sinabi dito, the Pipan Church Curtain, this was a backdrop painted by Jose Rizal in the Pipan in the year 1894 and in 1893 into 1894. Oh no. I'm sorry. So 1894, Father Vicente Balaguer thought of the backdrop for the Holy Week. So si Father Vicente Balaguer is nag-request siya kay Jose Rizal. Kasi si Rizal nasa dapitan ng that time na exile siya or nakulong. So nag-request siya para kay Rizal para lang sa backdrop na gagawin sa church. Sa dapitan church na. So si Rizal is pumayag, hindi siya nagreklamo. Pumayag lang siya and ginawa niya kung ano yung na-request ni Father Vicente Balaguer. So, yung gusto ni Father Vicente Balaguer is i-paint niya using canvas oil, no? So, sa Rizal naman is sinunod niya to. So, ginawa niya yung backdrop na to na dapitan church curtains. So, parang malaking arco. So, parang malaking daanan. So, ayun yung ginawa ni Rizal. So, dahil sa ability ni Rizal is mas napaganda pa lalo yung painting na ginawa niya dahil pinagpokosan niya talaga yung artwork na to. And sinabi dito, he must have a wide open gate like that of a scene depicting the court of Pontius Pilatus. So, ayun nga, so pinagpokosan ni Rizal yung artwork na to dahil nag-request si Father Vicente Balaguer. So, parang katulad lang to ng Pontius Pilatus, yung court of Pontius Pilatus. So, parang ganun yung ginawa ni Rizal. Dito mo masasabing mahal ni Rizal yung mga simbahan. Mahal ni Rizal yung mga tao, no? So, kahit na anong pinagdadaanan ni Rizal. During his time, hindi siya nagreklamo, no? Mas sinusunod niya pa. So, naipapakita yung disiplina na naituro ng kanyang magulang and naituro ng kanyang pamilya. So, di siya lumaking bastos o ano pa man. And ngayon naman, pag-usapan naman natin ang A Painting on Prayer of Mother of Pearl. So, dito makikita nyo, no? So, ano nga ba yung makikita natin dito sa Painting on Prayer of Mother of Pearl? So, dito makikita nyo, no? So, gumamit si Rizal ng Prayer of Pearl. So, sobrang laki, no? So, naging research tool si Rizal. Actually, pwede nyo namang gawin ito sa papel. Pwede nyo itong gawin sa iba pa. Pero si Rizal, naging research tool siya that time. So, kumuha siya ng Prayer of Mother ng shell. Then, dun niya dinrawing or dun siya nag-paint sa pearl mismo. Naging research tool siya. Naging artistic siya. Nilabas niya lahat yung pagiging creative niya
that time. So bakit nga ba nag-pinate ni Rizal tong Story of Mother of Pearl, no? So pinate niya tong landscape scene na to dahil binigay niya ito, gift niya ito kay Leonor Valenzuela. So isa to sa mga naging kasintahan o isa sa mga crush gusto ni Rizal during her time. So sinabi dito, shells painted by Rizal in the Dapitan and given as a gift to Doña Leonor Valenzuela and later passed into the hands of Doña Margarita Valenzuela. So, sino nga ba si Valenzuela? So, si Valenzuela is parang lovers na, ay na love interest. So, diniscribe dito ni Rizal na si Doña Valenzuela is matangkad na babae from pagsansan. So, also, si Rizal during this time and Doña Margarita, magpapalitan sila ng sulat. Pero si Rizal gusto niya yung medyo private na tao si Rizal, no? So, gumagamit siya ng invisible ink na kung saan makikita mo lamang ito kapag gumamit ka ng warmth of lamp or candle, no? So, parang itatapat mo lang yung papel na sinulatan ni Rizal using invisible ink and dun mo na makikita yung nilalaman ng sulat ni Rizal. So, very private si Rizal during this time, no? And sinabi dito, Rizal visited her on the eve of his departure to Spain and bade her a last goodbye. So, bago umalis si Rizal, nakipagkita muna siya kay Doña Leonor Valenzuela and sinabi niya yung huling paalam niya ni Doña Valenzuela bago siya dalhin sa Espanya. So, sobrang mapagmahal si Rizal. Sobrang mapagmahal siya, no? So, lumalabas yung pagiging artistic niya kapag gusto niya yung isang tao. And now, let's talk about a sketch of Saturnina Rizal. So, dito mapapansin ninyo, no? Medyo dark color, black and white yung painting ni Saturnina Rizal. So, sinabi dito, Rizal's portrait of his elder sister or Nenay or Saturnina Rizal Hidalgo, which he painted when he was about 17 years old. Imagine 17 years old and kaya mo nang mag-paint o kaya mo nang i-portrait yung nakakatandang kapatid mo. Sobrang hirap niyan that time. Kailangan mo ng maayos na ang gulo para sa kapatid mo and dapat hindi sila magalaw. And also kung ginawa ko ni Rizal without subject mismo or yung person para makita kung ano yung dapat na posing ng kapatid niya na si Saturnina Rizal, sobrang galing ni Rizal that time. Baka ginawa niya to ng walang subject or walang tao. So, photographic memory lang. Baka ganun yung ginawa ni Rizal. And also, he was 17 years old that time. So, imagine, sobrang bata mo pa and nakagawa ka na kagad ng ganito kagandang painting. And also, sinabi dito, Morning stood as the hero, the second mother who financially supported his brother's education in Europe. No? So, si Saturnina Rizal is yung pangalawang ina na tumayo para supportahan si Rizal sa pag-aaral niya sa Europe. So, si Rizal that time is pag-aaral sa Germany, London, France. So, dun siya, paikot-ikot siya dun. So, si Saturnina yung isa sa mga tumulong sa kanya, sumuporta sa kanya sa pag-aaral niya sa France. Pag-aaral niya sa Europe rather. So, sobrang mapagmahal niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, at sa mga nakapaligid na tao sa kanya na importante sa buhay niya. So, ito yung ginawa ni Rizal, a sketch of Saturnina Rizal. And now,
let's talk about Oyang Dapitana. So, ano yung mapapansin nyo dito? Kung mapapansin nyo, is sculpture siya, no? Gawa ulit sa clay. Gawa ulit sa clay sa clay yung sculpture na ginawa niya si Rizal. So, Oyang Dapitana sculpted in 1893 to 1894 in Dapitan. So, during this time nandito si Rizal na-exile siya sa Dapitan. So, that sculpture is an important physical property in the National Museum collection. So, Oyang Dapitana, Oyang is said to be nickname of girl whose real name is Yunora or Theodora. So, hindi pa rin alam kung sino nga ba yung tinutukoy na Rizal sa sculpture na to. Posibleng nanay niya or yung former lover ni Rizal that time. So, kung makikita niyo sa painting na to, yung sa sculpture na to, is nakaupo yung babae. So, anong ginagawa niya? Is naglalaba. So, wala naman ibang ginagawa yung babae. During that time, so, ang gawain lang ng babae is gawaing bahay. So, ano ba yung mga gawaing bahay ng mga kababaihan during that time? So, naglalaba, nagluluto, naglilinis ng gawaing bahay. Lahat ng gawaing bahay, ayan lang yung ginagawa ng mga kababaihan ng time na to. So, dito, sinabi dito, it is a clay sculpture of a woman doing a laundry. That's why nakita ni Rizal or baka nakakuha si Rizal during that time. Kung sinabi dito, mother or his former lover na baka nakakuha ng inspirasyon si Rizal sa nakita niya sa kababaihan. Baka sa nanay niya, nakita niya yung nanay niya na naglalaba. So, may in-sculpture niya kung ano nga ba yung gawain ng kababaihan that time. So, nakakuha siya ng inspirasyon. Kaya niya nagawa itong sculpture na Oyang Dapitana. And, okay, so, that's some of this work of Rizal. Actually, sobrang dami pa ng ginawa ni Rizal, katulad ng El Filibusterismo, mga poem, Alaho Bented Pilipina, and also yung mga work niya, essay niya, tulad ng La Indolencia de los Filipinos, one of his longest essay, yun yung mga work ni Rizal or artwork ni Rizal during his time. And I want to thank you, class, for listening to our discussion today. And that will be all for our topic today.